Palihim na ginupit ng sundalo ang sarili niyang larawan gamit ang maliit na kutsilyo. Pagkatapos ay sinamantala niya ang sandaling tumakbo ang tauhan para magtatak. Mabilis niyang kinuha ang pass mula sa loob ng drawer. Maingat niyang idinikit ang larawan ng eksaktong-eksakto. Ngunit walang bisa ang pass kapag walang tatak. Wala siyang nagawa kundi subukang kopyahin ang opisyal na selyo sa mga dokumento. Kahit pa ibinuhos ng lalaki ang lahat ng lakas niya, wala man lang bakas na naiwan. Kaya direkta na siyang pumasok sa opisina ng pinuno. Pagkatapos ay binuksan niya ang sip ng kalaban gamit ang panulat. Kinuha niya ang selyo sa loob at itinak ito. Natapos na ang lahat ng paghahanda. Bilang isang sundalong Koreano ang nais lang niya ay makapunta sa Hilagang Korea. Dahil ang pagiging sundalo sa Timog Korea ay hindi lang mahirap ang kondisyon. Lagi pa niyang kaharap ang panganib ng pagbitay. Ngunit nang tumakbo siyang puno ng kumpiyansa palabas, bigla siyang huminto, dahil naramdaman niya ang presensya ng panganib. 2 gwardya ang mahigpit na nakatitig sa kanya. Malinaw na inakala nila siyang takas na sundalo. Ngunit sa harap ng kanilang nakakatakot na mga tingin, wala siyang ipinakitang kahit kaunting kaba. Sa halip ay buong yabang siyang lumapit. Wala ba kayong ginagawa? Nandito ako para sa biglaang inspeksyon. Maayos ang lahat dito. Talaga ba? Ganyan ba ang pagbabantay ninyo? Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay hiningi niya ang binocular. Sa pagmamasid nakita niyang puno ng mga bantayan ang paligid. At mga armadong patrol. Napakahirap tumakas sa liwanag ng araw. Ang tanging labasan ay ang pangunahing gate ng kampo. Sa oras na iyon ay may ginaganap na sayawan ang unit. Puno ng mga lasing na opisyal ang daan. Naghanap ang lalaki sa paligid at sa wakas ay nakakita ng sasakyang may susi. At hindi rin nakalak ang pinto. Agad siyang pumili ng isang nag-iisang opisyal mula sa sayawan. At tinulungan niya itong isakay sa sasakyan. Habang nagmamaneho sinadya niyang ibaba ang sombrero upang hindi makilala. Sa susunod basta makalusot lang sa tarangkahang ito ay malaya na siya. Tubig-tubig. Nang makita ng gwardya na ang nakaupo sa loob ay ang pinuno ng hukbo. Agad nilang itinigil ang inspeksyon at sumaludo. Mabilis na pinaandar ng lalaki ang sasakyan palabas ng kampo. Ngunit sa kalagitnaan ay bumaba ang kasama sa gitna ng bukirin. Habang tuloy-tuloy ang takbo ng lalaki patungong Hilagang Korea, bigla siyang nakasalubong ng isang convoy. Kahit kakampi sila ngayon ay isa siyang takas na sundalo. Hindi siya maaaring mabunyag. Mas malala pa ay paubos na ang gasolina. Kahit gusto niyang tumakas ay wala na siyang magagawa. Napilitan ang lalaki na huminto sa gilid ng daan. Hindi nagtagal ay napansin ito ng kabilang panig. Sa sumunod na sandali ay umatras ang kanilang sasakyan papunta rito. Ngunit ang lalaking laging kalmado ay hindi nawalan ng composure. Sa halip na maging pasibo mas mabuting siya ang kumilos. Paumanhin po sandali ginoong opisyal. Maaari po bang magpagasolina ng kaunti ang aking sasakyan? Mayroon ka bang pass? Pagkatapos ay kalmado niyang inilabas ang pass. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng opisyal.